matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Ali ng Santa Ana, Taguig City. Pero ang mga magulang at kapamilya ko ay nakatira doon sa Antipolo, Rizal. Kakatapos ko lang ng high school at kasalukuyang naka-enroll bilang first year college student. Nursing ang kinuha kong kurso. Bata pa lamang ako ay palagi nang sinasabi ni na mama at papa na magna-nurse ako. Pero lingid sa kanilang kaalaman, gusto ko sanang kumuha ng kursong abogasiya. Ilang taon ko ring pinaglalaban ang gusto ko ngunit hindi talaga nila pinakinggan ang hinaing ko. Kung kaya heto ako ngayon, pinagtsatsagaan ng kursong hindi ko naman first choice. At saka hindi rin naman masama ang nursing dahil kapag naging nurse ka na, malaki ang respeto sa iyo ng lipunan. Samantala, natatandaan ko yung araw ng enrollment ko sa school na nangyari ilang buwan lang ang nakakaraan. Nagpasa lamang ako ng requirements at pumirma ng papel. Tapos ay nakalis na rin po ako. Tapos nung araw ding yon ay pinuntahan ko noon yung murang apartment house na sinasabi ni mama. Oo, mura lamang ito, 300 piso lang ang bayad sa renta kada buwan. Ewan ko kung ano ang dahilan. Gustong gusto ni mama na dito ako kasi makakasave sila. Mahirap lang kasi kami. Si papa ay isang magsasaka lamang samantalang si mama ay isang labandera. Ako lang mag-isa ang anak nila pero hindi pa rin sapat ang sahod nila para matustusan ang araw-araw na buhay namin pati na ang pag-aaral ko. Isa na rin po ito sa rason kung bakit ayaw nila akong papasukin ng abogasya at nursing na lamang ang pinakuha sa akin. Medyo malayo ang apartment house sa paaralan. Malaki ito at mayroong pangalawang palapag. Pinindot ko ang doorbell para malaman ng may-ari na may tao. Ilang ulit ko rin po itong pinindot hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki mula sa pintuan. Bumati siya sa akin at bumati din ako sa kanya. Iha, ikaw ba ang nangungupahan sa kwarto sa itaas? Tanong niya sa akin. Opo tito, ako nga po pala si Ali. Magalang kong sagot sa kanya. Ah sige, ako nga rin pala si Domingo. Halika at puntahan natin ang kwarto mo. Aniya. Binuksan niya ang gate at pinapasok na ako. Pagkapasok namin sa pintuan ng mismong bahay ay nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kung ano. Ewan ko ba. Pero dahil na rin siguro ito sa kalumaan ng bahay. Sa isang sulok ay nakabukas pa ang TV at nakikita ko ang isang matandang babae na natutulog sa isang mahabang upuan malapit sa TV. Isinawalang bahala ko na lamang dahil baka asawa ito ni Mang Domingo. At kapag gumising ito ay makikilala ko rin naman ito. Iha, halika, akyat tayo sa kwarto mo sa itaas. Dinig kong sabi ng may-ari ng bahay. Nasa hagdanan na pala siya. Tumango na lamang ako at sumunod sa kanya.
Habang paakyat kami ay buwaba ang temperatura sa aking katawan pero pansin kong pinagpapawisan ako. Binuksan ni Mang Domingo ang kwarto at tumambad sa akin ang isang malawak na kama, 2 closet at isang salamin sa may daanan papuntang CR. Iha, nilinis ko na ito at ang gagawin mo lang ay kunin ang gamit mo sa iyong bahay at dalhin dito. Nakangising saad niya sa akin. Opo, bukas ko na lang po dadalhin ang mga gamit ko dahil sa pangalawa pa naman ang simula ng pasok ko, sambit ko sa kanya. O sige, iwan muna kita ha at sa ibaba lang ako. Pagkatapos niyang sabihin yon ay dumiretso kaagad siya sa hagdanan at buwaba na. Naiwan ako mag-isa dito at hindi pa rin nawala sa paningin ko ang malaking salamin. Kung pwede lamang akong makapasok dito ay tiyak na magagawa ko. 6 na talampakan ang haba at 2 naman ang lawak nito. Inupuan ko muna ang kama at nasigurado ko namang komportable naman dito. Binuksan ko pa ang 2 closet. Ang malaki ay halatang matagal na dahil medyo sira na ito. Gawa ito sa kahoy at marami kang malalagyan ng gamit dito. Ang maliit naman ay gawa sa plastic, ay 4 na drawer lamang ang nandoon. Sapat na mga ito sa mga gamit ko. Huling ginawa ko ay pinuntahan ang banyo. At bago ako pumunta doon ay nadaanan ko lamang ang salamin dahil daanan din naman ito. Pagkaharap ko lamang sa malaking salamin ay umiba ang pakiramdam ko. Para akong naihi at mas dumoble ang paglabas ng pawis sa katawan ko. Mainit dito dahil walang electric fan at aircon. Pumasok na lamang ako sa banyo para umihi. Malit lang naman ang banyo at halatang bagong linis din ito. Meron pang gripo dito kaya wala na akong poproblemahin pa. Pagkalabas ko ay aksidenteng natanaw ko ang malaking salamin at napansing tila may isang babaeng pababa ng hagdanan. Oo, alam kong babae dahil mahaba ang buhok nito at blouse din ang suot nito. Naisip ko na lamang na baka ang asawa lamang ni Mang Domingo. Tumigil muna ako sa salamin at inayos ang sarili ko. Hindi ko man maipaliwanag pero parang may ibang tumitingin sa akin, kung kaya'y naisipan ko na lamang na bumaba na. Pagkababa ko ng hagdanan ay napansin kong patay na ang TV at wala na rin ang babaeng asawa yata ni Mang Domingo. Wala din si Mang Domingo dito kaya pumunta na lamang ako sa labas. Nakita ko si Mang Domingo na nagwawalis malapit sa gate kaya pinuntahan ko na lamang ito. Mang Domingo, uwi po muna ako at babalik na lang po ako rito bukas kasama ang mga gamit ko. Pasigaw kong sabi sa kanya. O iha, sige at mag-iingat ka pa uwi mo. Pinagbuksan pa niya ako ng gate at lumabas na lamang ako. Bago ko umalis ay naalala ko pa ang asawa niya. Tito, maraming salamat po at pakisabi na lang po sa babaeng asawa ninyo yata na salamat din at bukas na lang ako magpapakilala sa kanya. Nakangisi kong sambit sa kanya. Pagkarinig noon ay umiba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang takot ito at hindi makapaniwala sa mga nasabi ko. Iha? Nauutal nitong sabi. Wala akong asawa. Kung kaya ako lang mag-isa dito sa bahay. Naramdaman ko ang takot ni Mang Domingo nang sinabi niya yon at sa narinig kong yon ay natakot din ako kung kaya naman ay dali-dali na lamang akong naglakad at dire-diretso na sa pag-uwi. Malayo na ako at lumingon ako sa apartment house na nirerentahan ko. Nakita ko pa rin nakatitig sa akin si Mang Domingo at ramdam ko pa rin ang kababalaghang bumabalot sa babaeng yon at ng bahay na yon. At dahil malayo ang bahay namin ay 6:00 na nang makauwi ako sa bahay at plano ko na sanang dumiretso sa kwarto ko. Ngunit nakasalubong ko si Mama kaya nagmano ako sa kanya. At binuksan niya rin
ang usapan tungkol sa universidad na papasukan ko at sa apartment na rerentahan ko. Nakapag-enroll ka na ba, anak? Tanong niya sa akin. Opo mama. Utal ko pa ring pagsagot dahil ngayon ay takot pa rin ako. Yung apartment house na mura, napuntahan mo ba? Tanong niya sa akin. Opo, at okay naman po ang lahat at bukas na po ako ulit babalik doon. Dala ang mga gamit ko dahil sa makalawa na po ang pasok ko. O sige anak, mag-aral kang mabuti para matulungan mo kami ng tatay mo. Sambit niya sa akin. Opo mama, pasok po muna ako sa kwarto at magpapahinga. Sabi ko sa kanya. Sige anak, at hihintay na lang natin ang tatay mo at maghahapunan na tayo. Tumangon na lamang ako sa sinabing yon ni mama at dumiretso na sa aking kwarto. Dahil sa maliit lamang ang bahay namin ay maliit din ang kwarto ko. Pinagkakasya ko lamang ang mga gamit ko sa mga upuan dito. Humiga ako sa kama at hindi pa rin mawala sa isipan ko kung ano ang mga nangyari kanina. Sino kaya ang babaeng yon? Kung pwede lang sanang humanap ako ng ibang marerentahan, dapat ay ginawa ko na ngayon. Kasi naaawa ako kina mama at papa. Dahil ito lang ang apartment house na pinakamura, kaya makakapag-ipon sila. At hindi na mahihirapan sa pagbabayad, Papa Dudut. Pero paano ako? Paano ko sasalubungin ang bagong buhay ko doon? Baka magpakita ulit sa akin yung babae. Natatandaan ko pa rin siya, tandang-tanda ko pa rin kung paano ko siya nakita sa salamin. Anak, gising na at maghahapunan na tayo. Nagising ako at hindi ko namalayang nakatulog ako dahil sa kakaisip sa babaeng yon. Anak, gising na, sigaw sa labas. Si Papa na yata yon. Tinignan ko ang oras at 7:30 na pala. 1.5 oras din akong nakatulog. Bumangon na ako mula sa pagkakahiga at inayos ang sarili ko at lumabas sa kwarto para sumabay kina mama at papa na maghapunan. Nasa mesa na silang dalawa at tila nagtatakang nakatingin sa akin. Anak, bakit may dugo yung mata mo? Nagulat ako sa tinanong sa akin ni Papa. Pinunasan ko ng aking kamay ang mata ko at meron ngang dugo. Anak, okay ka lang ba at saan galing yan? Si mama naman ang nagtanong ngayon. Ewan ko po ma. Maghihilamos na lang po ako sa banyo. Nilakasan ko na lamang ang loob ko dahil kahit ako ay hindi ko rin maipaliwanag kung saan ito nanggaling. Pagkabalik ko sa mesa ay kumakain na sina mama at papa at sumabay na rin ako. Pakbet ang ulam namin ngayon at kahit sandali lang ay naging masaya ako dahil paborito ko po ito. Pagkatapos kong kumain ay hinugasan ko na ang kinainan namin at nagpaalam kina mama at papa na matutulog na sa kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto ay humiga kaagad ako at kinuha ang cellphone ko. Nakatutok ako dito at hindi namamalayan ang paglipas ng oras. Nakaka-chat ko kasi ang mga dati kong kaklase noon at miss na miss ko na sila. Nang malobat ang cellphone ko ay doon ko na lamang napansin na 11:00 na pala. Kaya kumuha ko ng charger at nag-charge at hinintay kong dalawin ako ng antok. Hayop ka? Walang iya ka? Pagbukas ko ng mga mata ko ay isang babaeng duguan ang mata ang nakita ko. Naka-uniform pa ito ng pang-nurse. Duguan ang mukha niya at nalilisik ang mga mata nito sa akin. May dala itong tali at kutsilyo sa magkabila niyang kamay. Papatayin kita. Dito na ako napasigaw at nagsimula ng tumakbo dahil sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tumakbo na lamang ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang kwarto. Pumasok ako at nilako ang pintuan. Napaiyak na lamang ako. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pinto. Alam kong ang duguang babae yon. Takot na ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang bata na nasa loob ng salamin. Isang malaking salamin yon.
Nasa loob nito ang batang nakangisi pa sa akin, ngunit bigla na lamang umiyak at tumakbo patungo sa banyo. Hindi ko alam pero parang pamilyar sa akin itong kwartong ito, Papa Dudut. Papatayin kita. Hindi na ako nakagalaw sa narinig ko. Siya yon. Sinubukan kong lumingon at nandun na ang babae sa likod ko at nakatutok sa akin ang kutsilyong hawak niya sa kanan niyang kamay. Umiiyak ito at kahit takot ay nalungkot ako at nakaramdam ng awa para sa kanya. Mahal na mahal kita, pero bakit mo nagawa sa akin to? Walang iya ka. Bigla niya akong sinugod at sinakal sa lieg. Sinumukan kong lumaban pero hindi ko kaya dahil napakalakas niya. Puro tawa niya lamang ang naririnig ko at tila may sumasabay pa na batang umiiyak. Malapit na akong mawalan ng hininga pero pinilit ko pa rin lumaban sa kanya. Kahit hirap na ako. Hanggang sa hindi ko na makayanan ang makahinga. Kaya napapikit na lamang ako, Papa Dudut. Anak, gising! Ano nangyayari? Dinilat ko ang mga mata ko at nakita ko ang pag-aalala ni Papa samantalang si Mama naman ay umiiyak na. Binabangungot daw ako at sumisigaw habang nakatulog. Kahit panaginip lang yon ay takot na takot ako doon dahil parang totoo. Anak, ayos ka lang ba? Halika na at mag-aalmusal na tayo pagkatapos ay sasamahan na kitang puntahan yung apartment mo, sabi sa akin ni Papa. Hindi niya alam kung ano ang napanaginipan ko dahil itinago ko na lamang sa kanila. Tumigil na rin si Mama sa kakaiyak dahil siguro sa ipinakita kong peking ngiti sa kanya. Lumabas na sila ng kwarto samantalang ako ay iniisip ko pa rin ang napanaginipan ko. Ang kwarto sa panaginip ko, yun din ang kwarto sa apartment house ko. Lalakasan ko na lang ang loob ko at nangakong kakayanin ko kung ano man ang mangyayari sa akin doon. Ngayong araw na ako magsisimulang manirahan doon at sana ay walang masamang mangyayari sa akin, sana nga. Anyway, same day natatandaan kong bumiyahe ako kasama si Papa papunta doon sa upahan kong apartment house. Hindi ko man pinaparamdam kay Papa, pero sa kaloob-looban ng isipan ko ay hindi mawawala yung mga tanong sa isip ko. Kung sino yung dalawang babaeng yon, pati na ang isang bata. Nang dumating na kami ay kinuha agad ni Papa ang mga gamit ko na nakalagay sa dalawang malalaking bag. Bumungad ka agad sa amin si Mang Domingo at bumati ng magandang hapon. Pinapasok na niya kami at dumiretso kami kaagad sa kwarto sa itaas. Walang pinagbago. Ganon pa rin ang anyo nito kahapon at ganon pa rin ang nararamdaman ko dito. Parang medyo hindi gumaganda ang pakiramdam ko. Pagkalapag ni Papa ng mga bag ay inayos ko kaagad ito at nilagay ang mga laman nito sa dalawang cabinet. Habang nag-aayos ako ay lumabas muna si Papa para kausapin si Mang Domingo. Hindi pa man ako nakatapos ay agad akong nakaramdam ng kakaiba. Biglang lumamig at sinabayan pa ng tunog ng isang batang umiiyak. Ewan ko pero baka imahinasyon ko lang din. Pansamantalang tumigil ang tunog kaya bumalik na ako sa ginagawa ko. Pagkatapos kong ipasok lahat ng gamit ko sa dalawang closet ay tinignan ko ng mabuti bawat sulok ng kwarto. Wala itong laman kundi isang kama, isang mesa, dalawang closet at isang salamin na nasa daanan ng banyo. Wala akong ginawa kundi ang pinuntahan ko na lamang yung salamin. Tinitigan ko ng mabuti ang sarili ko. Medyo maganda din naman ako, may pagkatsinita, matangos ang ilong at maputi. Pero hindi ko alam kung bakit walang nanliligaw sa akin. Pero wala na akong paki doon. Tinitigan ko na lamang ang sarili ko hanggang sa nakita ko siya. Yung babae sa panaginip ko.
Naka-uniforme ng pang-nurse. Nakangisi siyang nakatingin sa akin at sa takot ko ay hindi ako makahinga. Kaya pinilit ko na lamang na pumikit. Hindi ko man siya nakikita sa sitwasyong ito ay ramdam ko pa rin ang presensya niya sa likod ko. Bigla ako nakarinig ng mga paang papunta sa akin. Sa bawat paghakbang nito ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Papatayin kita. Paulit-ulit nitong sabi. Papatayin niya raw ako. Ilang saglit lamang ay tumigil na ang tunog ng mga paang papunta sa akin at alam kong nasa likuran ko na siya. Bigla na lamang dumapo ang isang kamay sa balikat ko at napasigaw ako sa takot. Pero nilabanan ko yon at lumingon ako sa kung sino man yon. Pagkalingon ko ay nabigla ako sa aking nakita. Ramdam ko ang takot ng mga sandaling yon. Ngunit nilakasan ko ang aking loob at nilingon ko yung kung sino man ang kumalabit sa balikat ko. Anong nangyari, anak? Natauhan ako sa boses ng narinig ko. Yun pala ay si Papa lang. Kahit na nakabitaw ako ng isang malakas na buntong hininga, ay ramdam ko pa rin ang takot ko. Anak, bakit ka nakapikit dyan sa salamin? Kitang-kita ko ang pag-aalala ni Papa sa akin. Kahit kinakabahan ay hindi ko na lamang ito pinahalata kay Papa. Wala po pa. May iniisip lang po ako about sa bagong buhay ko dito. Okay anak, uuwi na ako dahil alas 5 na malayo pa ang biyahe papunta sa bahay natin, ang sabi pa ni Papa sa akin. Sige po, ingat po kayo. Magalang kong sabi sa kanya. Nagmano ako sa kanya at hinatid siya sa labas ng bahay. Hindi pa man siya nakakalayo ay pumasok na agad ako sa kwarto. Pero bago yon ay kinausap muna ako ni Mang Domingo. Iha, alis muna ako ha. Bibili lamang ako ng panghapunan ko. Okay po tito, ingat po. Ikaw, anong kakainin mo mamaya? Yun na nga tito butit na alala ko. May rice cooker po ba kayo dito? Baka pwede pong pahiram muna. Naku, wag na. Ako na lang ang magluluto mamaya ng panghapunan natin. Hindi ko inaasahan na mabait din pala si Mang Domingo. Kaya napangiti na lamang ako. Maraming salamat po talaga. Ngumiti naman sa akin ang matanda. Walang anuman iha. Ituring mo na akong pangalawang ama mo dito. O sige at aalis na ako dahil baka maabutan ako ng dilim. Sige po tito. Ingat po kayo. Pagkalabas niya ay dumiretso na ako sa kwarto ko. Binuksan ko ang bag ko at kumuha ng isang libro. Hell University ang title nito at nasa 2nd chapter pa lamang ako. Habang nagbabasa ako ay biglang may kumatok sa pintuan ko. Nakaramdam ako ng takot dahil bakit may kakatok kung wala akong narinig na footsteps paakyat sa hagdanan. Dahan-dahan akong tumayo at may kumatok na naman. Napatras ako. Bumilis bigla ang pagtibok ng puso ko. Dahan-dahan kong ginalaw ang mga paa ko at naglakad papunta sa pintuan. Dahan-dahan hanggang sa makarating na ako. Tumingin ako sa hagdanan at wala naman akong nakita. 2 minuto din ang lumipas at nandun na rin ako sa pintuan at nagtataka kung sino yung kumakatok. Isasara ko na sana ang pinto nang bigla akong makarinig ng 3 katok sa pintuan. Doon ko lamang na-realize na hindi dito nanggagaling ang tunog kundi sa pintuan ng banyo ko. Hindi ako maaaring magkamali. Galing sa banyo ang katok. Dahan-dahan kong tinahak ang landas papunta dito at bawat hakbang ay tila isang pagkakamali na hindi ko dapat ginagawa. Pero nang mga sandaling yon ay isinabahala ko ang takot. Haharapin ko siya. Haharapin ko kung sino sila. Hindi ko isusuko ang apartment house na ito.
Hindi ko isusuko ang mga pangarap ng mga magulang ko. Hindi ko isusuko ang sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at nakalikha ito ng nakakatindig balahibong tunog. Nagulat ako sa aking nakita. Walang tao. Idinako ko ang mga mata ko sa bawat sulok nito, ngunit wala akong nakita. Walang tao. Posible kayang nagkakamali ako. Posible kayang hindi galing dito ang tunog. Sino yon? Bawat tanong na pumapasok sa isipan ko ay siya ring dumadagdag sa bigat ng nararamdaman ko. Hindi ako maaaring magkamali, Papa Dudut. Dito galing ang tunog, kaya naman nagpakawala na lamang ako ng mahabang buntong hininga. Isanarado ko na ang pintuan at tumalikod na ako. Hindi ko inakala ang sumunod na pangyayari. Ang babae dala ang isang sanggol, nakangisi itong tumingin sa akin. Napasigaw ako ngunit alam kong walang nakarinig sa akin. Nakatingin pa rin siya sa akin, nakangisi. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Parang hinihila ang aking mga mata papunta sa direksyon niya. Lumayo ka sa akin! Sinigawan ko siya. Kahit na nanginginig ang baba ko habang binibigka sa mga katagang yon. Hindi ko din inaasahan ang ginawa niya, umiyak siya. Kasabay ng pag-iyak niya ay ginalaw niya ang mga kamay niyang may bit-bit na sanggol. Itinaas niya ito sa ulo niya. Umiyak pa rin siya sa pagkakataong ito. Umiyak din ang sanggol. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Pagkatapos niyang sabihin ito ay ibinato niya sa akin ang sanggol na siyang ikinagulat ko at sa kabutihang palad ay nasalo ko ito. Ngunit aksidenteng napatingin ako sa sanggol na hawak ko. Patay na siya at duguan. Dahil sa nakita ko ay unti-unting nanlabo ang paningin ko hanggang sa maramdaman ko na lamang na bumagsak na ang katawan ko at niyakap ng dilim ang paningin ko. Ali, iha! Papa Dudut, unti-unti kong minulat ang aking mga mata. Ilang saglit pa ng aking masilayan, si Mang Domingo pala ang tumatawag sa akin. Napansin ko nakahiga na ako sa kama ng aking kwarto. Inalala ko ang huling nangyari at napabuntong hininga na lamang ako nang pumasok sa isipan ko ang nangyari sa mga sandaling yon. Iha, okay ka lang ba? Anong nangyari? Tanong niya sa akin. Okay lang po ako, tito. Nabunggo lang po ang ulo ko sa banyo kanina kaya nawalan ako ng malay. Pagsisinungaling ko. Iha? Nakikita mo ba sila? Nagulat ako sa mga sinabi niya. Po? Alam kong nagpakita sila sa iyo at hindi ko na dapat sasabihin to pero natatakot na rin ako. Baka kung ano pang masama ang mangyari sa iyo. Nakikita ko ang awa at takot sa mga mata niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko dahil hindi pa ako masyadong naliwanagan sa mga sinabi niya. Ang nurse, ang anak niya at ang matandang babae, nakita mo noon. Umagos ang luha sa mga mata niya. Sino po sila? Bakit sila nagpaparamdam sa akin? Maiyak-iyak kong tanong. Si Miling siya ang asawa ko. Siya siguro ang nakita mong matandang babae nung una kang pumunta rito. Ramdam ko pa rin ang kalungkutan sa mga sinasabi niya. Sabi niyo po kayo lang ang naninirahan dito. Iha, 8 taon na ang nakakaraan. Masaya kami ng asawa kong si Miling na naninirahan dito. Bagong bili namin itong bahay na ito at noong time na yon ay buntis ang asawa ko. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang sanggol habang pinapanganak siya ni Miling. Namatay ang anak namin. Namatay ang anak ko. Napapahagulhol na lamang ito habang nagkikwento. Ilang buwan din nang
mapagpasyahan naming magparenta sa mga estudyanteng gaya mo, ay pumapasok din sa paaralang pang-nurse dyan. Tinanggap namin ang isang dalagang si Rochelle. Mabait, masipag, matulungin. Habang nakatira siya sa kwarto na kasalukuyang kwarto mo ngayon. Napalapit ang loob namin sa kanya dahil hindi kami biniyayaan ng anak ay itinuring na anak namin si Rochelle. Ngunit ilang buwan nang lumipas ay lumaki ang tiyan ni Rochelle. Nabuntis siya. Malaki ang pinagtataka namin dahil ilang beses siyang umiyak dyan sa kwarto niya at sinasabi sa aming hindi siya kailanman nakipagtalik sa kung sino. Noon naman ay nahiwagaan ako sa mga narinig ko. Paano po siya nabuntis? Tumingin-tingin siya sa paligid. Hindi tao ang nakabuntis sa kanya. Bago pa man mangyari yon, ay naririnig siya naming umuungol kada gabi habang natutulog siya. Ngunit hindi namin siya sinabihan. Inalagaan pa rin namin siya at itinago sa mga magulang niya ang mga nangyari. Araw-araw umiiyak si Rochelle. Dito mismo sa kwarto niya. Dito sa kama mo. Nagulat kami nang sinabihan niya kaming ipapahulog niya ito. Marunong si Miling sumagawa ng aborasyon. Kaya kinabukasan ay ginawa nila, ngunit yon pala ang huling araw nila. Ano po ang nangyari? Tanong ko. Habang nasa kama si Rochelle at nagwawala na dahil sa sakit, ay naramdaman namin ang lakas ng ihip ng hangin. Unti-unting gumalaw ang kamang hinihigaan ni Rochelle. Yan, ang kamang hinihigaan mo. Itinuro niya ang kama ko kung saan ako humihiga ngayon. At napailing na lamang ako. Nang makuha na ang katawan ng bata na medyo hindi pa na-develop, nawala ng malay si Rochelle at ilang sandali pa ay natumba ang asawa ko. Habang ako ay unti-unting nawala ang paningin ko at natumba na rin. Pasensya na po, sambit ko. Nagising na lamang ako sa ospital at nalaman kong namatay na sina Miling at Rochelle. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. 5 taon nang nakakaraan buhat nang mamatay sila, pero ngayon ay masakit pa rin. Nawalan ako ng asawa at parang nawalan din ako ng anak. Pagkatapos noon ay pinarentahan ko na lamang ang apartment na ito, ngunit walang tumatagal dahil nagpaparamdam sila. Kaya ginawa ko na lang na mura ang bayad at ngayon ay nandito ka na. Kailangan kong sabihin sa iyo na umalis ka na. Saad niya pa sa akin. Pero dito lang po ako makakatipid. Pagbigyan niyo na po ako. Bukas po ay tatawag ako ng pari. Pagmamakaawa ko dito. Ilang pari nang pinapunta namin dito, iha. Umalis ka na lang. Tito, please po, kakausapin ko sila. Magmamakaawa akong tumahimik na sila. Samahan niyo po ako at magdasal po tayo. Paghihikayat ko kay Mang Domingo at unti-unting tumulo ang luha sa mga mata niya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinimulan ang panalangin. Miling mahal ko. Rochelle, kung nasaan man kayo ngayon, sana ay matahimik na kayo. Ipinapangako ko na araw-araw namin kayong ipagdarasal nitong bagong rumerenta dito na si Ali. Maawa kayo sa bata, may pangarap din siya at kailangan niya ang lugar na ito. Pasensya na kayo kung ano man ang nagawa ko nung mga araw na yon. Pasensya kung hindi ko kayo napigilan at natulungan. Patawarin niyo ako. Humagulhol ulit si Mang Domingo habang nakapikit. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Niyakap ko si Mang Domingo para makuha ko rin ang kaunti ang pighating nararamdaman niya. At yun na nga, papadudot sa kabila ng kababalaghang bumabalot sa bahay ay nagpasya pa rin akong magstay dito. Ayon, nagpaparamdam pa rin sina Rochelle at Aling Miling sa akin hanggang sa hindi ko na nakayanan, kaya nagpasya na lamang akong umalis. Buti na lamang at may nirekomenda si Mang Domingo na dorm na mura lang ang upa at malapit sa school na pinapasukan ko. Kaya ayon, nakahanap din ako kaagad ng matitirhan. 1,000 per month kasama na ang ilaw at tubig. Oo, mas malaki ito kumpara sa upa kina Mang Domingo.
Pero sa tirahan kong dorm ay walang multo at payapa. Hanggang ngayon ay dito pa rin ako nag-i-stay. At ito ang karanasang maibabahagi ko po sa inyo. Recently lang po ito nangyari sa akin at masasabi kong matindi pa rin ang impact sa akin. Ang hirap kalimutan lalo na't napatunayan ko na sa sarili ko na totoo pala ang mga multo at hindi lang katang-isip ng tao. At mas nakakatakot palang multo kapag nakita mo sa personal kesa sa mga napapanood ko sa mga horror movies. Kaya eto, panay ang dasal ko sa Panginoon na sana'y makalimutan ko na ang experience kong yon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po at maraming salamat pong muli at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ali. Maraming salamat kay Ali sa pag-share mo sa amin ng iyong totoong kwentong nakakatakot. May mga haunted houses na hindi na dapat tinitirahan ng tao, lalo na kung agresibo at nagdudulot po ito ng kapahamakan sa mga taong nakatira. Kung sa tingin mo'y wala kang sapat na tapang na makakita ng mga multo o maka-encounter ng mga nilalang na paranormal, ay huwag mong pilitin o isiksik ang sarili mo sa tirahang puno ng kababalaghan. Pangalagaan mo ang iyong mental health. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.